Para naman, aksyon na ng isyong ito. Nasa inyo po natin telepono. Hindi si Vice Mayor. Kanina pumayag si Vice Mayor eh. Pero bandang huli, medyo bumagang buntot. Pero makakausap natin yung Mayor. Sa Concepcion. Si Mayor Concepcion. Ng Zarate. Mayor Concepcion Zarate ng Pura Tarlac. Mayor Zarate, magandang gabi po, Mayor Zarate. Magandang gabi po, kapatid Rocky. Opo. Ay, ma'am pala. Madam, opo. Sir, opo. Sorry po, madam. Madam, nakita naman po sa video, sa footage, kung nanonood po kayo, kuwang-kuha po talaga yung pagsusugal ng mga tao doon sa loob ng compound po mismo ni Vice Mayor. Mayroon pang nakuhang kagawad. As a matter of fact, pati anak, di umano ni Vice, nakikita rin po na nagsusugal din doon. So, may konsehal pa. May konsehal pa. So, kayo po, bilang mayor dyan, madam, ano po pwede yung gawin? Ang tagal na po pala yung pasugalan na yan dyan, madam. Opo. In-orderan na po namin yung aming PNP chief at ang PNP para ipatigil na po itong mga ganitong mga illegal gambling activities dito po sa aming bayan. Opo. Yan po ba, ma'am, mayroong permit sa City Hall, madam? Ay, wala naman po kasi nga po. Kaya nga nasabihang illegal gambling kasi po wala naman pong permit. Hindi naman po pinapayagan yung ganito mga gambling Hindi ka ako lang kasi baka papalusot ko kasi may patay kaya kailangan may piyesta o konting konsiderasyon para magkaroon ng dahilan makapagsugal sila. Pero dito wala namang piyesta, wala pong patay, livelihood project daw. Lumalabas. Opo. Ito ba kasama sa livelihood project dyan sa Pura Tarlac, ma'am? Ay, hindi naman po, sir. Hindi naman po. Sige, ma'am. So, ganito na lamang po, Ma'am Zarate. Asano namin, dahil may mga informant po kami dyan, malalaman namin kung magpapatuloy ang sugalan. Pero kung talagang desidido kayo, ipasara nyo na ho yan, Ma'am Concepcion. Opo, kinausap naman na po namin ang mga kinauukulan. Nasabi naman po nila na ititigil na po nila. Mayor, si Ben Tulfo, ma'am. Opo. Pwede niyo ho bang pagsabihan yung mayor ninyo tsaka yung vice mayor ninyo tsaka yung konsehal? Opo. Masasabihan niyo ho kayo, ma'am, na parang itigil na. Medyo nakakahiya, nakaabot na sa T3. Opo. Rest assured po, nakausap na po ng aming PNP chief. Nangako naman po silang ipapatigil na po nila. Okay. Sige po, maraming salamat po. Maraming salamat din po. Maraming salamat po, kapatid. Thank you po. Madam Mayor Zarate, salamat ng Pura Tarlac. Sa pagbabalik ng programang Tumitibag sa Maangas at Parasobas, reklamo ng isang labandera laban sa isang kutongerong pulis na nanghingi ng pera para siya ay mapawalang sala. Ano? Action natin live para siyang judge. Ay, sa modus, nakawatang ng dekwat ng cellphone sa isang cellphone shop, huli sa camera ang kanilang estilo, bistado ng T3, alamin! At sasagot kita, kapatid, ng ating sasakluhan, ang kapatid nating bulag na nagbigay ng karangalan sa ating bansa. Ang aming munting regalo, abangan din. Ng bayan, ang tunay na sandigan, mahirap o mayaman, walang kinikilig. Dito sa titiyang inyong reklamo, agad namin na-actionan. Humingi na saklolo sa amin ang labanderang si Lucina Mercado. Sumbong niya sa amin, hinututan raw siya ni POT Margaret. Babae ba ito? Marcelino. Nakasaw sa Police Clearance Verify Section sa Muntinlupa na nagkaroon ng kaso ng illegal gambling. Naglambot ka bigla. Magbabae. Ayaw. Ma'am, kausapin mo na Erwin. Erwin. Si ma'am. Ito, sabihin mo na, kailangan na magpiyansa yata. Hindi, pakwenta. Ma'am. Kwento mo na. Hindi, ito ako nang kwento. Okay. Si ma'am, hingi siya, kukuha siya na siya ng police clearance. Okay. Dahil kailangan niya at maghanap siya ng trabaho. Ngayon, pagdating doon, sabi ng police, meron ka palang warrant of arrest dito. Kukulong ka na namin. Sabi niya, ano ba yan? Ito, yung warrant niya pala, na-involve siya sa weteng. Yung nanghuli-huli, tinanong ko siya kanina kung siya ba'y naging kabo. Sabi niya, na-involve lang daw siya. So ngayon, sabi ng police, 10,000 ang piyansa nito kasi nakalagay dyan. However, sa halagang 5,000, pakawalan na kita. Ako nang bahala sa judge. Tapos nag-issue ng resibo sa isang kapirasong papel. Ang resibo mo. Ayan na ngayon. Ito yung resibo. Receipt. May receipt pa. So, kausapin mo na si, High alay yung sugal. High alay, hindi wete. High alay pala. Okay. Alright. Kausapin mo na si PO. Sige, nasa linya po na aming telepono. Yung nirereklamo si PO3 Margaret Marcelino. Magandang hapon, PO3 Marcelino. Magandang hapon po. Ano nangyari, ma'am? Ito yung complainant at hihingan nyo ng 5,000 para maabsuelto na yung kanyang kaso, PO3.
Sir, hindi ko po hiningian po. Sila po nakiusap po sa akin. Kasi po, pumunta sir dito sa opisina, kumuha po ng police clearance. Okay. Ngayon po, meron siyang pending case po na dalawa. Isang BP22 at saka isang 1602 po, sir. Alright. Ngayon, sabi ko sa kanya, magpiyansa na lang po kayo, ma'am, para makakuha po kayo ng police clearance. Kasi, Okay. sir, yan, ganyan po ang ano po namin Okay. dito. Piyansador piyansahin po ba namin kayo? yan- Piotr, sandali. Piyansador Po. ka ba? Hindi. Sir? Piyansador ka ba? Hindi. Ano po, sir? Piyansadora ka ba o hindi? Hindi po, sir. Dito lang, bakit sir, ka sa na, teka muna, warrant. teka muna, madam. Bakit Po. ka nang hihingi na 5,000 piso sa kanya kung hindi naman ikaw ang piyansadora? Sir, hindi ko naman po hiningi. Sila po ang natutulungan ko po sila, sir. Hindi ko, sir, hiningi. Para saan po yung 5,000 piso? Nagbigay pa Pagsamantala kayo- na, sir, na piyansa po nila, nakiusap naman po, sir. Hindi ko naman po sila hinihingian. Nagbigay pa ho kayo ng resibo. Para saan po itong resibo, Piotr? Ano po, sir? Sabi ko, sir, temporary receipt lang yan kasi wala akong may bibigay na resibo po kasi court po ang magbibigay po ng resibo po sa inyo. Kayo Kasi- talaga, Piotr, nagpapatawa. Kaya si Tol Rapi ayaw kayo kausapin na kayo mapagalitan kayo. Pero sinasabi ko sa iyo, kahit ano pang hindi palusot yan, hindi po pwedeng tutulungan mo at hihingi ka ng 5,000 pampiyansa. Kalokohan yan. Hindi ikaw ang magdideklara kung magkano ang piyansa. Doon ka sa korte sila. Sana ang ginawa mo, pinapunta mo na lamang doon sa korte. Sabihin mo, ma'am, doon ka magpiyansa. Hindi ikaw ang tatanggap ng bayad, Piotr. Ano? Sige, opo, sir. Pasensya na. Ayan. Sige. Maganda dyan. Ibalik mo na lang yung 5,000 niya. Yun nga po, sir, ang usapan po kasi namin, sir, dahil alas 7 na, sir, ng gabi po Okay, nila malinaw sinundo. ha. Sige, balik mo yan ha. Alright. Opo, yun ang Alright. usapan namin, sir. Sabi ko, sir, balik ngayong araw na ito at ibalik si nanay. Oh, Ayun sige. nila sa court. Alright, Ibabalik okay. po, sir, yung pera. Hindi naman po sila, sir, sumasagot na. May tatanong ako sa iyo. Hello? Katatext lang siya. Sandali lang, sandali lang. Babalik yung 5,000 pero balik ako sa kulungan. Hindi, ma'am, ganito po ang mangyari. Hindi. Bibigyan namin kayo ng Paulo lawyer. Oo. Pagbalik ko ng 5,000, kayo po ay didiretso sa judge kung ano ba yung RTC. Nakalagay naman dito yung pangalan ng korte. Pagdating ko doon sa korte, kasama po yung Paulo lawyer, magpipiyansa ho kayo. doon Pero kayo magbayad. doon ko kayo magbayad. May resibo kompleto yun. Pero May walang waiver. 10,000 yung toll rock. Hindi, nakalagay dito 10,000 eh. Oh, pero may mga tinatawag tayo yung... Pero pwede naman yung pababaan. Oh, kasi yung wala surety kayong lang. kakayahan. Surety Oo, lang. yun. Oh. Tingnan mo, nirelieve na. Porsyento na lang. Oh. Siguro. Sige. Ayun. Aha. Ayan. FYI, sir, i-relieve na raw si PO3 Margaret ni Colonel Bausa, Chief of Police ng Muntinlupa. Ayun, i-relieve na raw po, ma'am. Alright. Okay. Alright, sige. Okay, anyway. Thank you. thank you. Okay, sige ma'am, yung sasamahan kayo ng namin at saka kasama yung Public Attorney's Office para makapagpiyansa ho kayo, okay? Opo. Sige po, ma'am. Sa pagbabalik na pinakamaangas at pinakamatapang na palabas sa telebisyon, mga kawatang nagnenenok ng cellphone sa isang shop. Sa phone ng kamera ang kanilang modus, bistado ng T3 Alamin. At sasagot kita kapatid, kahit hindi nakakita, tuloy pa rin ang laban sa buhay. Nagbigay ng gintong medalya para sa bansa kahit may kapansanan. Ang munting regalo sa kanya ng Titi ngayong Pasko, abangan! Sa... Babala, huwag paloloko. Mag-ingat, magbantay. Modus. Ang inyong mapapanood ay kuha mula sa CCTV. Malinaw kung paano nagmamanipula ang mga kawatan sa kanilang biktima. Dito ang mga suspect, sabay-sabay na kumikilos na parang nanlalansi. Ayon sa otoridad, sila ang salisigang tanda ng estilo para maiwasan ang modus ng mga magnanakaw na ito. Abangan! Ito ang laman ng CCTV ng isang cellphone shop sa Novaliches, Quezon City. Pagmasdan ang kilos at galaw ng mga kalalakihang pumapasok, kanya-kanya silang pwesto, agad nakipag-usap sa 3 empleyado ng shop. Noong una, hindi ko alam na magkakasama sila. 3 lalaki, 3 babae. Ang isang to, sinilip pa muna ang isang cellphone na natipuhan sa loob ng istante. Bumakap naman ang 2 sa item na kanilang nagustuhan. Dito, umorder ng isa pa nilang kasama ng cellphone charger para malibang ang unang tindera. Habang ang kolokoy na to, sa kabilang bahagi ng tindahan nagpakuha ng kanyang bibilhing cellphone sa ikalawang tindera. Hinarangan naman ng iba pang kasabwat ang 3 empleyado. Kayang naiwan walang bantay ng istante. Pansinin, mabilis na dadukot ang 4 na cellphone na gamit ng tindahan pang load. Muntik pa siyang mahuli ng tendera sa akto.
Bago pa makakilos ang tendera, mabilis na humarang ang isang kasabwat at nagtanong kunwari. Saka isa-isang lumabas sa mga dorobo. Huli na nang matuklasan ng mga tindera na nanakawan na sila. Ang 4 na cellphone na nadekwat, 200,000 piso ang laman ng load. Ayon sa QCPD, modus daw ito ng salisigan. Napaka-importante po na CCTV. Makakatulong sa kapulisan yon. We can still file case against them for theft. Kasalukuyang pinaghahanap ng pulisya ang mga putok sa buhong ito. Sino man ang nakakilala sa kanila, ipagbigay alam agad sa T3 o sa pulisya. Makipagtulungan sa ikag na mga kawatang ito. Narito ang kontra-modus tips laban sa salisigan. Una, maging alerto. Matutong bumasa na mga kilos at galaw ng inyong mga customer. Ikalawa, kung limitado lamang ang tindera sa isang shop, gamitin ang number system sa pagharap sa customer. Ang may naunang number ang siya ring unang pagsilbihan. Ikatlo, huwag umalis sa pwesto nang hawak ng customer ang anumang produkto. Tumawag ng isang kasamahang hahalili kung aalis kayo. Tandaan, ng salisigang kumakana sa mga nakalingat na biktima. Bulag man at may kapansanan, tuloy pa rin ang laban sa buhay. Hindi lang karangalan sa bansang kanyang pinasan. Maging ang tungkulin bilang padre de pamilya ang kanyang ginagampanan. Yan ang saklolohan natin ngayong hapon. Ito ang kanyang kwento. Si Cecilio Bilog, kabilang sa national team sa larong chess ng Pilipinas. Nakapag-uwi ng gold medal sa Paralympics sa bansang Thailand at Malaysia. Pero ang pagsaludo sa kanya ng mga Pilipino hindi niya kailanman nakita dahil si Cecilio isang bulag. Sa likod ng mga medalya, ang hari ng kanyang laro na si Cecilio, isang padre de pamilya. Pagmamasahe, ko po kinukuha ang aming mga pangangailangan sa pang-araw-araw. Nasa bahay lang, pares ko rin na may kapansanan. Hirap man sa pakikipaglaban si Cecilio sa larong totoong buhay, nananatili pa rin siyang matatag para maprotektahan ang kanyang pamilya. Ang chess ay kagaya sa takbo ng buhay na laging may laban at huwag ka lamang sumuko sapagkat tanda ng katapangan sa pagharap sa buhay. Nais ng T3 na bigyang karangalan ng mga tulad ni Cecilio. Kaya naman Cecilio, sagot na namin ang ilang gamit na ito para naman sa pagkakakitaan mo. Sa lahat, nagpapasalamat ako sa T3. Magtutulungan kami mag-asawa para mas lalo mapaangat pa ang aming pamumuhay. Nakikiramay po kami sa lahat ng ating mga kapatid na nasa lanta sa Mindanao. Para sa mga gustong makatulong sa mga kapatid nating sinalanta ng Bagyong Sendong, tumatanggap po ng donasyon ang TB5 Kapatid Foundation. Pwede po kayong magbigay ng cash donation sa mga bank account na naka-flash po sa inyong TV screens. Maaaring po kayong magbigay ng mga pagkain, damit, kumot, banig, water containers at mga gamot. Dalhin lang ang mga ito sa News 5 Action Center sa TV5 San Bartolome, Nueva at Novaliches, Quezon City. Para sa mga katanungan, maaaring tumawag sa hotline etong 938-6393. Dapat yung numero sa taas. Natakpan ng box eh. Okay. Bago tayo magtapos mga tol, kumustahin natin ang mga balitang abangan nyo sa aksyon. Miss Cheryl, anong malaking balita ngayon? Mr. B, ang eksena nga ngayon sa mga sinalantang lugar ni Sendong, parang naulit ang nangyari noong kay Ondoy at Pedring. Ang malungkot pa dyan, lampas na sa bilang ng mga namatay kay Ondoy ang death toll nitong si Sendong. Ang problema, kulang pati kabaong, kaya ang mga biktimang hindi pa nakikilala, ibinabaon na lang sa mga malalaking hukay. Yan ang ating maiinit na balita ngayon, kaya Erwin, simulan na natin ang maaksyong balita. Salamat, Cheryl. Susunod na po ang aksyon. Huwag kayong bibityo. Yan ang 30 minutong aksyon. Ora mismo, dagang salamat sa inyong pamina o pagtanaw diri sa T3. Ako si Rafi Tulfo. Ako naman si Ben Tulfo. Salamat sa inyong pagtitiwala. Magandang gabi. Erwin Tulfo po, para sa inyong mga reklamo, tumawag lamang po sa T3 hotline 0918-933-3333 o 0918-983-8383. Hanggang bukas mga kapatid, ito ang pader ng serbisyo publiko T3. Ang bumangga, giba!